Suspendido ang referee na malapit doon sa play ni Calvin Oftana dahil napag-alaman matapos paulit-ulit na i-review ang foul pala ni Mamuya kay Calvin Oftana ay 4-point shot at hindi 3. Sa katunayan, hindi na sana nag-overtime yun kung 4 na free throws at pwede nilang maipanalo pa up by 1 kapag maipasok ni Oftana lahat ng 4 na libre. At sa kanila na talaga ang manifestation ng Game 2. Mabuti na lang at sa overtime game, panalo ang TNT dahil kung hindi, magwawala na naman si Coach Shot at mapapaluhod sa court. Kudos din sa Ross na sobrang ganda ng game nila sa Game 2 kahit natalo sila, pero yung run and gun type of game ay on display talaga na parang pang classical basketball. Tara! Tiningnan ng mga officials ang laban after ng game na yon at napag-alaman na totoo pala na si Calvin Oftana 4-point shot ang attempt sa play na yon. Sa 7.7 seconds na lang natira sa ika-4 na quarter, bad foul talagang ginawa ni Mamu. Kung hindi rin sana final ni Mamuyak yon, posible pa na sila ang nanalo. Kasi hindi naman tayo sigurado kung may papasok ni Oftana yung play na yon. Ipagpalagay na lang natin na hindi pumasok tapos dying seconds na lang natira, marami pang pwedeng mangyari na may 70% chance ng Ross na mananalo. Unang quarter pa lang maganda na agad ang play ng Ross. Yung mga pasahan nila, lalo na yung run and gun type nila na parang naalala ko tuloy yung pang old school plays na mas pinabilis version lang. Ang napansin ko lang dito sa Ross, wala sila masyadong magandang decision making. Wala silang endgame. Medyo hindi nila alam yung gagawin, parang nag-panic attack. Inaako naman ni Gian ang kanyang bad foul na yun na siyang dahilan ng kanilang pagkatalo. Bukod din dyan, natalo rin na Ross dahil sa napakarami nilang free throws na hindi na ipasok. Inalat sila sa portion na to. Kapag maraming free throws ang naipasok, pwede pa yung dumagdag ng at least 40% sa kanilang scores. Naku naman Ross, sinayang nila ang game na sa kanila dapat yun. Ayon naman sa tiebreaker time si Calvin Oftana, humihingi daw ng kaagarang pagre-review sa PBA officials. At nung nireview naman ng PBA, totoo pala na dapat 4 na free throws yun. So yung referee na yun na malapit sa play na Oftana, ang siyang mapaparusahan. Suspendido daw muna yung referee na yun. Pero bakit pinapa-review pa? Gayong tapos ng laban, di ba? Ang ibig sabihin siguro ni Calvin Oftana dito, dapat yung referee na yun ay hindi na pabalikin sa semis na to para hindi na maulit ang ganoong calls. Sa Game 3, makakabawi kaya ang Ross? Alam nyo sayang to eh. Kung napangalagaan lang sana nila yung lead, nakikita ko kasi na pumapalag ng Ross. Siguro 4 years from now, kapag intact pa rin ang roster nila, tiyak na may laban to sa mga big teams. Tsaka TNT talaga yung nagiging kasparing partner nila lagi. Kaya nahasa ang buong team pagdating sa playoffs. Kumbaga, nasasanay sila. Sa Game 3, nasa Ross ang boto ko. Sana manalo kayo para mabigyan nyo naman ng magandang hustisya at maging exciting ng matchup na to. Siguro, ang dapat gawin ni Coach Yeng, manguha ng big man na hindi yung undersize. Puro kasi sila undersize type. Wala silang panlaban kay Boy. Tsaka kulang pa din sila sa wing na shooter. Yung small forward na scoring machine sana, gaya ni Calvin Oftana. Gaya nga nasabi natin, hindi madadala sa pure effort lang ang semis na to. Kailangan din nila ng magandang poise sa shooting para makayanan ng playoff mode ng mga big teams. Partida pa nga niya na ang TNT medyo mababa ang scoring output nila kumpara dati na siguro dahil yan sa tight defense ng Ross. Nakasanayan na rin sa TNT na mataas ang percentage nila sa 3-point field. Pero ngayon bilang bumaba yan sa 20%. So paano pa kaya kung makuha ng TNT yung dating linyahan nila sa 3-point shooting? Kaya dapat talaga yung shooting nila ang i-elevate. Yung alam mo na pang playoff mode na talaga ang Ross. Sa palagay ng mga quiz, makakabawi kaya ang Ross sa Game 3? Ito nga palang laban ng Ginebra at SMB. Ayon kay Coach Tim, tinalo sila ng SMB dahil mas agresibo ng SMB na makatabla at mas gumalaw na rin ngayon ang ibang bench players ng SMB para tulungan ang kanilang legit center. Plano ng Ginebra, wala pa rin babaguhin kasi simulat sa pool kada mga kalaban nilang SMB, plano nila talaga ipitin si Junmar. Somehow, nagawa naman ng paraan niya ng SMB sa pamamagitan ng pagbibigay ng more minutes sa kanilang seldom used players. Ito, magandang laban kasi tabla na at sa palagay ko, aabot pa to ng Game 7, di ba?